Aabot sa 54,000 pesos ang average outstanding na utang kada credit card sa Pilipinas. Ayon po sa Credit Information Corporation o CIC, 10% ng 21 million credit cards sa bansa ang hindi pa nababayaran. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil naengganyo ng mga kaibigan, kumuha ng credit card si Mark, hindi niya tunay na pangalan. Nakatulong niya ito para itawid ang pangangailangan ng kanyang pamilya hanggang sa mabaon siya sa utang. Napapadami po yung bili ko ng mga like shoes, mga ganun po, mga luho ko po. Yung interest, lumalaki na po yung per month ko hanggang nahirapan na po ako makapagbayad kasi yung sweldo ko po is sakto lang. Ayon sa isang financial literacy advocate, problema talaga ang hindi responsableng paggamit nito. Let's say, example, meron kang 100,000 credit limit. Feeling mo, gusto mong ubusin, kung hindi ka na nga nagbayad ng buo, hindi ka pa nagbayad, di ba, on time, may penalty ka pa, kaya nagpapatong-patong po siya. Ayon sa Credit Information Corporation o CIC na nangangalap ng mga credit data sa bansa, sa ngayon ay umaabot na sa 54,000 pesos ang average outstanding na utang kada credit card sa Pilipinas. At 10% ng 21 million credit cards sa bansa ang hindi pa nababayaran. Ayon sa Credit Information Corporation, mahalagang mabayaran ng buo ang credit card bill buwan-buwan. Dapat din mabayaran ito bago ang due date. Kapag hindi raw kasi nababayaran ng buo, magkakaroon ng interes at lalaki ang kanilang bayarin. Wala mang nakukulong sa utang, may epekto ito sa access natin sa ibang utang tulad ng mga loan na mahalaga lalo kung kailangan na sila. Kapag hindi natin ito bayaran, pag nireport po ang status ng utang ninyo sa CIC, magiging negative po yan. At ang magiging epekto niyan ay kapag mag-apply po tayo ng panibagong utang in the future, lalabas po na meron pa tayong hindi nababayarang obligasyon. Kaya payo ng mga eksperto, if you don't have the money to spend, di ba, wag kang isaswipe or wag mo isaswipe yung credit card mo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.